Grabe pala itong ginawa ni Mayor Vico dati mga kaparing kung saan ay kaagad niyang ipinasara ang isang planta matapos niyang makatanggap ng napakaraming reklamo tungkol nga sa planta na ito. Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel at pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po nating upload. At ngayon mga kaparing, so balikan lang po natin kung gaano katapang ang isang Mayor Vico Soto. 'Di ba si Mayor Vico ay nakilala po natin sa pagiging mahinahon, kalmado, matalino, pero bihira lang po natin makita si Mayor Vico na magalit ng sobra. 'Di ba? Bihira lang po 'yun, pero kung kinakailangan niyang ipakita yung kanyang tapang, gagawin niya para sa mga Pasigueño. At syempre, sa mga hindi po nakakakilala sa atin, ako nga po pala si Mr. Realitex from Pasig City at ang pinagmamalaki po namin na Mayor Vico Soto, kung saan sasamahan po natin si Mayor Vico mga kaparing sa kanyang adventure sa politika hanggang sa siya po ang susunod na Pangulo po ng ating bansa. Sasamahan pa rin po natin siya. At ito, panoorin po natin kung gaano katapang at kung gaano kabilis umaksyon ng isang Mayor Vico. Eto, panoorin po natin. Yung sinasabing kainan na Mas magtataka tayo ba't ang dumi-dumi ng ilog natin? Kasalanan ng mga katulad ng planta na to. Pati mga dugo ng baboy, dumidiretso dito sa baba. ito wala pa lang sala. Wala. Yan na yung last na papunta sa doon na. Kailog na to. Drainage natin ng City Hall. Yung sinasabing kainan na Temporary, kailan kayo nagsimula dito ng operasyon? 2007? 12 years, sasabihin mo sa akin, temporary? Temporary, 12 years? Ano naman ako gawin, Brad? Wala kayong STP? Oh, legal ba yun? Ano gusto mo gawin ko? Sino may-ari nito? Rason. Tayo, wala tayong pinipili. Maliit na negosyante, malaki, wala tayong pakialam. Kung ano yung batas, susunod tayo. Ganun lang kasimple yun. Hindi kayo nagko-comply. Nagtatapon pa kayo sa drainage natin. Ano mangyayari pag sa drainage kayo nagtatapon? Magbabara, magbabaha, nagpo-pollute tayo sa ilog. Baka hindi nyo na-realize yung ginagawa ninyo, at kung may mga iba pa rito na ganito yung ginagawa, buhay ng taong nakasalalay dito. Hindi lang to basta may ordinansa, may batas. Hindi yun yung punto. Ang punto nito, bumabaksak sa ilog, nagbabara, nagkukos ng flooding, buhay ng tao nakasalalay dito. Hindi ito pera-pera lang. Ngayon alam ko may pumupunta dito, empleyado ng City Hall. Nagbibigay kayo. Sino makakaalam? kasi pag mag-expect sa rin. Tapos pasok. In-entertain nyo. Anong klase entertain yun? Meron siya ganun. So sinasabi mo, pumapasok yung inspector namin dito, nakikita nilang ganito, walang problema, labas na sila. Ganun yung sinasabi mo? May mga recommendations. Recommendation. For 12 years, hindi nyo nagawa yung... Halata mga kaparing, yung pinupunto po dito ni Mayor Vico, mukhang may bigayan na gaganap, 'di ba? For 12 years na meron daw pumapasok na inspector, pero hindi man lang daw napapansin yung problema nila. Sabi, recommendation daw, pero hindi naman nila ginagawa. So alam na po, 'di ba? For 12 years na may pumapasok pong inspector diyan galing ng LGU, 'di ba? Yan po ay may bigayang nagaganap. Alam niyo na po, 'di ba? Alam niyo na kung ano 'yon.
By the way mga kapare nga, ito po ay nung 2019. So, ilang buwan lamang po ito matapos maupo ni Mayor Vico Soto. So, kaagad po siyang umaksyon, no? Kahit na bago pa lamang siyang kakaupo as mayor ng Pasig. So, ito, umaksyon siya kaagad. Yung sinasabi ko, pasensya na. Alam ko, sabi ko nga sa kanila, alam ko, nagtatrabaho lang sila. Pero hindi natin pwede, hindi matututo yung mga negosyante natin dito sa Pasig eh. Pasara na natin. Right up nila. Temporary, sabihin temporary, 12 years. Yung sa baba nyo, para makita yung route ng tubig. Okay, so nakita po natin kaparing, no? Kung gaano po katapang, kung gaano po talaga grabe si Mayor Vico. Ito po ay 2019 pa, gaya nga po ng sabi ko. So, ito po ay ilang buwan lamang pagkatapos niyang maupo ay kaagad pong umaksyon si Mayor Vico kasi nga po nakakasira po no ng ating nakakasira po kasi ng ilog na nagiging dahilan po ng bara sa mga drainage, so nagkakaroon po ng matinding pagbaha. Tayo rin naman pong maapektuhan, 'di ba? So itong mga negosyante po na ito, tanging sarili lamang po nila yung iniisip nila. So wala po silang pakialam no sa kapakanan ng mga Pasigueño, wala silang pakialam sa lahat ng mga tao. At yung kanila po mga tauhan, no, ito po ay kawawa po talaga yung mga tauhan kasi 'di ba? Maging sila ay nadamay dahil nga po sa kabalastugan nung kanilang amo, 'di ba? So dahil nga po na ipasara yung planta na yon, so yung mga tauhan po ay mawawalan po ng trabaho. So kahit na masakit, kahit na kawawa po yung mga tauhan, yung mga empleyado, pero kailangan po talaga kailangan pong ipasara yung planta na yon kasi masyado na po yun nakakaperwisyo. Nakakaapekto na po yun, 'di ba? Na nagdudulot po ng matinding pagbaha. So I guess siguro ay tutulungan naman po siguro ni Mayor Vico yung mga empleyado na makahanap po ng mga bagong trabaho o kaya naman ay yun nga, makakahanap naman po siguro sila kaagad ng trabaho na maayos at legal at hindi pa sumusunod sa proseso yung kumpanya na yon, yung planta na yon, yung may-ari noon, 'di ba? Parang sa ibang mga negosyante lang na walang mga permit at maging sila, 'di ba? Wala din pong hindi po sila sumusunod sa proseso kung paano ginagawa 'yon, kung anong dapat gawin at kung anong dapat sundin. So kawawa po dito yung kapaligiran kaya dapat lang po talaga na naipasara ni Mayor Vico ang planta na 'yon. So yun lamang po mga kaparing na nakita po natin dito. Nasaksihan po natin kung gaano katapang, kung gaano kalaki po yung malasakit ni Mayor Vico. Kasi imagine po natin for 12 years. Ngayon lamang po, 'di ba? Ngayon lamang po napuna, ngayon lamang po nalaman yung kawalang hiyang ginagawa ng planta na yun. For 12 years na meron daw pumupunta na inspector sa kanila from LGU pero hindi napapansin. So ano pong ibig sabihin nun? Matindi po talaga ang korupsyon, ang mga bagay na hindi dapat ginagawa dati, 'di ba? Napakatindi po kahit na inspector from LGU ay posible pong nababayaran. Kasi nakakapagtaka nga naman for 12 years tapos hindi napapansin ng inspector na hindi sumusunod, 'di ba, sa proseso, hindi sumusunod sa batas ang planta na 'yon, 'di ba? Ito para kay Mayor Vico, para sa akin na din 'to, nabayaran po 'yon. Pero iba na. Iba na po ngayon. Si Mayor Vico na po mismo pag nakatanggap ng reklamo, si Mayor Vico na po mismo ang aaksyon at pupunta on site para mag-inspection. At yun nga, naipasara na po yung planta na iyon. So yun lamang po mga kaparing at maraming salamat sa panonood and don't forget to like and subscribe. Bye!